beloved Boss Mike Cervera. Eto mga kababayan ha, eto. Oh, mga kababayan, pansinin nyo ang pagkakaiba ng serbisyo ng Pasig. Kumpara nyo sa Davao. Oo, dun tayo sa mas sikat na kilalang lugar. Diba? Lagi natin naririnig, Davao, Ethylene Solis, diba? Oh, ngayon mga kababayan, eto na. Oh, tignan nyo yung pagkakaiba ha. Oh, naipalabas na natin to, natalakay na natin to. Pasok. Ayan, noong Pasko mga kababayan, karamihan ng mga lugar ng inyong mga lungsod kung saan man kayo naroon, anong ginagawa ninyo? Pinapipila kayo ng kehaba-haba. Tulad sa Pasig, anong ginawa nila mga kababayan? Yung mga taong tumanggap ng dalawang sardinas at 1 kilong bigas at noodles, kape, o dinagdagan ko pa. Gusto nyo, dagdagan ko pa ng hamon eh. Kahit ano pa yan. Mga kababayan, pinapila nila ng kehaba-haba, umabot yata ng 3 kilometro. Kita nyo, yung pila sa Davao, papipilahin mo yung matatanda. Hindi ganun ang totoong serbisyo. Ang totoong serbisyo, mga kababayan, hinahatid sa inyo. Ganon. Kaya ako bumili rito. Bakit? Ganitong serbisyo ang hinahanap ko sa isang leader. Kaya sa mga taga-Pasig, mapalad kayo. Nagkaroon kayo ng mayor na katulad ni Vico Soto. Hindi lang gwapo katulad ko. Kung hindi, mabuting tao. Diba, mga kababayan? So mga kababayan, sa mga taga-Pasig, share nyo na sa kanya yan. Na may humahangang Mike Cervera. Na isang munting vlogger. Oo. Na sumusuporta sa kabutihang ginagawa niya sa mga kababayan natin sa Pasig. Apo, eto na. Pakinggan ninyo kung ano pagkakaiba. Pasko na, pamaskong handog na. Tatlong dahilan kung bakit ganito ang estilo ng pamamahagi ng pamaskong handog sa lungsod ng Pasig. Kung saan nagbabahay-bahay po tayo straight to the doorstep ng bawat pamilya ang konting pagdagdag sa Noche Buena natin tuwing Kapaskuhan. Una, siyempre gusto natin magbigay ng kasiyahan sa bawat pamilya Pasigilyo. Pero pangalawa, para sa akin, ito yung mas mahalaga pang dahilan. Naging simbolo na po ang pamaskong handog ng pagkakapantay-pantay natin sa mata ng ating gobyerno. Walang palakasan. Hindi na kailangan dumaan sa kung sino malakas, kung sino leader o organisasyon na malapit sa mayor, kundi lahat po meron. Kaaway kakampi, sa malayo ka man nakatira sa City Hall o sa malapit, ay lahat po nabibigyan. Pangatlo, at importante din po ito, nagiging testing ground po ito ng iba't ibang innovation ng ating lokal na pamahalaan. Kaya na lang po ng Pasig Pass. Kaya po, maligayang Pasko. No, maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyo. Tingnan ninyo mga kababayan ito lang yan. Kung makikita nyo sa inyong mga kinaroroon ng mga lugar, yung mga mayor ninyo, ang ginagawa, pinapupunta kayo sa bahay, pinapupunta kayo kung saan-saan, para pumila. At pag pumila kayo mga kababayan, naka-ready na ang camera. At kapag naka-ready na ang camera mga kababayan, yun ay gagawin nilang content para masabi na sila'y tumutulong talaga. Pwede naman tumulong. Lubos-lubusin nyo na. Bilang lingkod bayan, dapat ang pagtulong walang hanggan. Hindi yung walang hanggan na pila, tulad ng ginawa ni Sara. At tulad ng ginawa pa ng iba dyan. Diba mga kababayan? Tignan ninyo. Pinagmalaki pa. Pinagmalaki nila yung mga vlogger nila. Aba, kanya-kanya ng pagpe-flex ng ginawa daw. Ang haba ng pilang humihingi ng aginaldo, pamasko sa mga Duterte. Pero mga kababayan, sa isang banda, tignan nyo rin naman kung tama pa ba ang pagtulong nila. Kasi mga kababayan, ulitin ko, ang pagtulong bilang maninilbi sa inyong bayan ay dapat walang hanggan. Di po ba? Tulad nito, si Vico Soto, siya mismo, mga tauhan niya, pumupunta sa mga pintuan ng bahay ninyo. Ganyan.
hinahatid sa inyo ang tulong, aginaldo o ano paman na ayuda yan. Ganon. Kaya tandaan ninyo mga kababayan, pag hindi ganyan ang ginawa ni Mayor Trillanes sa Caloocan, pagka siya'y nakaupo na, nakto, magiging kritiko tayo niyan. Tandaan nyo. Di ba? Dapat mga kababayan, ang pagserbisyo sa taong bayan ay walang hanggan. Ganon. Di ba? So yan mga kababayan. Kaya naman, itong Vico Soto, mga kababayan, ay dito sa lugar nila, marami nagsasabi, hindi lang ho ako, na talagang walang korupsyon. Walang korupsyon. Pasok. Na gumawa ang gobyerno Intindi nyo, tunawain nyo maigi ang sasabihin ng butihing mayor ng Pasig City na sana sa lahat, dalangin ko mga kababayan, na sana lahat ng magiging mayor, magiging silbi ng bayan ay maging katulad niyan. Bakit kanyo? Kapag kaganyan, mas mapadali nating mapapaunlad ang ating bayang sinilangan, Pilipinas. Di po ba? Pakinggan nyo maigit, unawain Pasok! posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon. Yon! Pwede naman po talaga Alam nyo, pwede po talaga. Kasi mapapansin ninyo, eto ano ang sinyales na ang inyong bayan ay walang korupsyon kapag ka po ang inyong bayan ay marami kayong nakikitang proyekto at hindi nangungutang. Ano po? Kapag, ulitin ko lang, ang palatandaan na ang inyong bayan ay walang korupsyon kapag ang inyong bayan, ang inyong city ay maraming proyekto at walang korupsyon. Walang utang. Ganon. Maraming proyekto tapos walang utang. Mga kababayan. Tuloy. 9 billion pesos, malaking halaga po yan. Pero isipin po natin ng maigi. Hindi naman po sikreto sa buong Pilipinas ang mga kalakaran. Yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback. Ayan, automatic kickback, yan po yung mga pinapatong. Kapag kaho kayo, eto makaka-relate dito yung mga yung mga contractor. Sino yung mga contractor diyan? At yung mga ang negosyo ay sa gobyerno. Yung mga projects, tulad ng ng mga kalsada, mga multipurpose, mga eskwelahan, yung mga building, mga ospital, mga ganon, na mga proyekto. Mga kababayan, diyan kumikita yung mga halal ninyo. Yung mga halal ninyo, sino? Yung hinalal nyong mayor, congressman, gobernador. Nako mga kababayan, yung mga busy, ambon na lang yun. Para hindi na lang magsalita. Ganun na yung nangyayari dyan. Ano mga kababayan? Doon, humihingi sila ng SOP. Yung instant na kickback. Alam nyo yung instant, mga kababayan? Sasabihin nila, halimbawa lang, 100 million. Ito, 100 million projects. Para saan ang 100 million? Isang mahabang kalsada. Ngayon mga kababayan, yung isang mahabang kalsada na 100 million, kadalasan ang hinihingi dyan. Ito, alam ng marami yan. 20%. Putik na yan. Yung mga buhaya, humihingi ng 20%, magkano yun? 20 million agad yan. Walang kahirap-hirap, pipirma lang yan. Yung mga bidding Arnold Lopez, naku, nadadaya yan. Yung mga pinapasali, naku, hindi totoo yan. Yung mga yon, kumpanya rin nila yon. O kaya mga kababayan, na nangyayari, bidding, wag ka na sumali. Bibigyan na lang kita, Ganun ho nangyayari. Kaya ho kung mapapansin ninyo, yung ating mga kalsada, mga kababayan, ilang buwan pa lang, nagagawa, abay, sinisibak na. Hindi nyo ba napapansin? Kaayos-ayos ng kalsada.
Pero, magugulat kayo, binubungkal na nila. Kasi nga mga kababayan, ito yan, isa pang dahilan. Yung mga napagbigyan, ha? Yung mga nagbigay ng mga pag tumakbo, halimbawa po tumakbo si Miss Au, ha? Na mayor, Miss Au tumakbo. Tumatakbo pa lang yan mga kababayan, nagbibigay na sila ng advance dyan. Sasabihin nila, Mayor, Mayor, Mayor! Pag nanalo ka, ganito, Mayor, ano ko, ambag ko sa kandidatura mo, Mayor, ambag ko to, ha? Mayor, 10 million, ambag ko sa'yo. Mayor, ha, pag nanalo ka, ha, wag mong kakalimutan ako. Ayun, mga kababayan! Wag mong kakalimutan ako. Sa dami ng nagbigay, mga kababayan, lahat kailangan pagbigyan din at makabawi sila. Saan? Sa binigay nila na suporta sa'yo. Putik na utang na loob na yan. Ngayon, mga kababayan, eto na yan. Kagagawa lang ng kalsada na pinagkuhanan nung isa na sumuporta sa mayor ninyo, eto na naman. Susunod na naman, ibang kontraktor na naman yung gumigiba. Putik na yan. Paano tayo unlad niyan? Pwede namang gawin ng matibay yan. Ganito lang yan mga kababayan. Dinadahilan. Dahil daw may sira ang linya ng kuryente, linya ng tubig, kaya ginigiba. Simple lang yung mga kababayan, bago nyo gawin sana yung kalsada, mag-usap-usap na kayo. At sa mga taga MWSS, Maynilad. Maynilad. Abay, tibay-tibayan nyo na yung mga tubo. Nang sa ganon, hindi basta-basta nasisira. Mag-usap kayo ng DPWH ng lungsod ng kung saan man. Ha? Bago namin to gibahin, pwede ba tong kalsada na to, sumabay na kayo, ina kayo? Para hindi pa ulit-ulit ang paggiba rito. I-check nyo na, kahit walang sira. Habang gumagawa kami, i-check nyo na yung mga yung mga kalsada na dinaanan ng mga tubo nyo. Ang sa ganun, wala nang alibay, wala nang magiging perwisyo sa mga motorista na bumabiyahe sa mga kalsada. Diba? Sabay sila mga kababayan, halungkat. May sira, wala pa, may kailangan palitan na. Palitan nyo na! Kung alam nyo naman na madali na masira o malapit na masira, magiging depekto na, palitan nyo na! Di sabay kayo nag-usap-usap. Meron mga linya ng telepono, yung kuryente, halimbawa, dadaan doon sa kalsada. Sumabay na rin kayo para pag nilatagan ng matibay na konkreto yung mga kalsada, wala nang alibay na minsan makikita kami sarado. Lumilikha ng maraming aksidente yan. Di po ba? Dumaan kayo kahapon, wala pang butas dyan. Dumaan kami ngayon, meron ng butas dyan. Ang problema nga mga kababayan, hindi pa nila hinaharangan. Di ba? Ang daming mga naaaksidente. Ilang buhay na nagbuwis dyan. Putik na yan mga kababayan. Ganun lang naman, kasimple. Kaya kapag naging mayor ako, pero mga kababayan, wag na muna ako. Supportahan muna natin si Trillanes para hindi magalit si Laila Collins. Paging naging mayor, sino? Si Trillanes. Magpe-presenta na ako. Mayor, pwede ba? Kahit taga-bulong na lang ako. Diba? Mga kababayan, tulong na lang tayo, mayor. May proyekto. Baka naman pwede, pag-usap-usapin naman natin yung mga kinauukulan, tulad ng Maynilad, tulad ng mga telepono o ano pa man na dumaan dyan sa kalsada, isabay na natin. Habang binungkal natin yan, i-check na rin nila yung kanilang mga linya. Tsaka natin takpan. Diba, mga kababayan? Tsaka natin takpan! Yung putik na yan, kagagawa lang dito sa MacArthur Highway. Matalas yan. Kagagawa lang ng kalsada, mga kababayan. Puta, sinisibak na. Paano hindi sisibakin? Iniisip yung utang na loob sa mga tumulong dyan. Kasi nga naman, wala nang proyektong natira. Sa dami ng tumulong sa kanila, kanya-kanya na silang kaparaanan para mabawi yung mga tulong sa mga politikong yan. Diba? Mga kababayan, pag-isipan nyo maigi yan. Pag-isipan nyo maigi yan.
Kasi baka mag-apply na lang kami ni Arnold Lopez para may pang-gay bar siya. Ng ano, mga kababayan, mag-apply na lang kaming maging minero, bungkal ng bungkal. Uy! Wala, stick talaga. Ito na, pakinggan ninyo. Pasok. Sa mga politiko, pinakamababa na yung 20%. Yung sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Wala po, meron pang mas malaki dyan. 30%, mga kababayan, maliit yan. Maraming crocodile, totoo naman. Diba? Totoo, aminin natin maraming crocodile na politiko dyan. Piruin ninyo. 30%? 30 million sa 100 million? Di ba, Paul Pine? 30 million sa 100 million na proyekto. Aba, mababa yan. Bakit kanyo? Ang pinakamaliit dyan, mga kababayan, kadalasan yung mga malalaking proyekto umaabot ng bilyon. Bilyon. Tapos kukunin ng mayor nyo yung 30% nun. Putik na yan. Biruin mo, merong 300 million mahigit. Bigla-bigla sa 1 billion. Sino ba naman ang hindi yayaman bigla niyan sa mga lugar ninyo? Kaya magulat kayo, yung mayoring ninyo na dating ang sasakyan ay Fortuner, mga kababayan, nung umupo, biglang nagkaroon ng Land Cruiser. Ibang klase, no? Tapos mga kababayan, hindi lang yun, yung asawa, abay, puro bili ng mga bag na mamahalin. Ang mga alahas, ang mga bag, ang mga relo. Putik na yan. Dinaig pa tayo. Dinaig pa tayong mga naghahanap buhay ng totoo. Tapos ang gagawin nila, yung mga mamamayang Pilipino na naghahanap buhay ng matiwasay, ng matino, sila namang piniperwisyo. Saan ang katarungan, mga kababayan? Saan ang katarungan yan? Kaya nga, mga kababayan, pag naupo ang ating buting mayor sa Caloocan, o baka sabihin nyo, hindi ako residente dyan. Ang address ko'y Caloocan. Residente ko ng Caloocan. Kaya alam ko yung mga bagay-bagay na yan. Sino taga Caloocan dyan? Taas ang kamay. Press 1. Alam nyo, yung sinasabi ko, tinutukoy ko. Putik na yan. Kita nyo, yung street nga lang namin. Nung dumating ako dyan, 15 taon lang nakakaraan. Hanggang ngayon, walang nabago dyan. Baha pa rin yan. Anak ng tinapa na yan. Diba? Grabe. Mayor Pasig. Mayor Vico Soto. Ito na, panoorin nyo na ng buo, mga kababayan, Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon. 9 billion pesos, malaking halaga po yan. Pero isipin po natin ng maigi. Hindi naman po sikreto sa buong Pilipinas ang mga kalakaran. Yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko, pinakamababa na yung 20%. Yung sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Nakakatakot na yung mga porsyento. Nakakatakot na porsyento, meron pang naku, meron na nga akong kilala, 60% pa Grabing kapal na ng mukha. Ano pa kikitain ng mga kababayan? Pagka ganun, 40, 50, 60. Mga kababayan, ano pa kikitain ng mga kontraktor? So ang gagawin nilang substandard. Titipirin nila yung mga proyekto, lalo na yung mga kalsada. Para makabawi sila at kumita kahit papano. Mga kababayan, grabe. Grabe yung kitaan. Kung hindi ka naman papayag, sa gusto nila na porsyento, ibibigay na lang sa iba. Hindi na sa'yo mapupunta. Ayaw mo? 50%? 60%? Kickback nila? Tayo ko na ibibigay na lang sa iba na tatanggap niyan. Kaysa walang trabaho, kaysa nakatenga yung mga tauhan ng mga kontraktor, kahit papano mapasweldo yung mga tauhan nila, kumita ng konti, puray basit-basit, mga kababayan, ang nangyayari, ginagawa't tinatanggap na lang. Kaya
Kaya marami dyan mga kababayan, yung mga kontraktor, naku, nagre-reklamo na yung mga yan. Diba? Piruin mo, kikita yung mayor ninyo, yung congressman ninyo, yung governor ninyo. Mas malaki pa ang kita kaysa sa pondo. Yung halaga ng proyekto, mas malaki pa doon ang kinikickback noon. Putang dami kong, grabe. Paano tayo titino nito? Kung ang nahihahalal natin, puro na lang panloloko. Hello? Tayo sa Pasig natanggal natin yun. Dahil natanggal natin yun, naging bukas ang bidding natin. Nahirapan tayo sa proseso, nakailang rigudon tayo, yung mga department natin, pati engineering department, nung una, hindi talaga sanay sa ganung klaseng sistema na bukas at malinis. Pero dahil sa nagawa po natin na yun, i-compute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year. Kita nyo? 6 billion ang pinag-uusapan dito, mga kababayan. E paano hindi yayaman ang mayor ninyo? Bakit kayo magtaka? Kung bakit yumayaman ng bigla yung mga mayor ninyo? At kung bakit handa na silang makipagpatayan para lang manalo? Kita nyo mga kababayan? Handa sila makipagpatayan. Manalo lang. Di ba? Oh. Pero sa Pasig mga kababayan, nakakatuwa. Bakit? Nagawa nila na malimitahan yung alin? Yung mga kurakot. Bakit mga kababayan? Eh yung mayor nila nakikita na hindi tumatanggap ng SOP yan. Di ba? Kita nyo? Hindi tumatanggap ng SOP. Kaya maraming proyekto ang nagagawa ng isang lingkod bayan. Ganun dapat. Kung gusto nyo na umasenso, yung mga lugar-lugar ninyo, humanap kayo ng isang Vico Soto. Oo. Ha? Hindi lang yung gwapo. Kasi mga kababayan, yung iba, tumitingin lang dahil gwapo. Pero dagdag pogi points na yon pag gwapo. O tulad nino, Vico Soto, Trillanes, at ako. Dapat ganito yung mga binoboto nyo. Ulitin ko. Ha? Ang hahanapin nyo, ha? Na maging lingkod bayad ninyo, ha? Lingkod bayan ninyo. O, ang hahanapin nyo bilang lingkod bayan, hindi lingkod bayad, ayong tulad ni Vico Soto. Guwapo. Tulad ni Trillanes. Guwapo. At tulad ko. Kaya sa susunod na halalan, kung sakaling tumakbo ko, hindi ko kakalimutan. Visit. Ito na. Pasok. Ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati nabubulsa lang is more than 1 billion pesos per year. Naku, 1 billion pesos per year? Mga kababayan, 1 billion per year ang naibubulsa ng mayor ninyo. Grabe, no? O sabihin na natin yung ilang bahagi doon. Yung 10% pinaghati-hatian ng mga amuyong. Di ba? O, yung 10% pinaghati-hatian ng mga amuyong. O, saka na yan. Totoo lang. Oo. Wala tayong, alam mo, kailangan din ng pera dyan. Pagtakbo, ako, pera talagang malalayan. Ako lang. Pero yun, no, bilyon ang kinikickback ng mga mayor natin. No? Eh yung 1 bilyon, mga kababayan, sa isa loob ng 1 taon na makikickback nila. Alam na alam ni mayor yan. Kasi, syempre, makukompute niya yan. Bakit? Mayor na yan eh. Kung tinanggap niya lang yung mga alok na porsyento dyan, mga kababayan, eh malamang bilyonaryo na yan. Kaya kung yung mga mayor nyo sa NCR, mga kababayan, ay kung makita nyo nag-iba na yung kanilang pamumuhay, malamang kumikback na yan. Diba? Hello? 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Kita nyo, na ano na mga kababayan, natipid nila 1 bilyon. At yung 1 bilyon na yon ay natapatan ng ibang proyekto na pinakikinabangan ng mamamayan ng Pasig. Grabe, no? Ang maximum term ng mayor, 3 years per term, ang maximum is 3 consecutive terms. Kung sa 9 years, makatipid tayo. Hindi naman sa pinangunahan natin yung tao, pero for the sake of discussion, 9 years,
More than 1 billion yung natitipid natin taon-taon na dating nabubulsa lamang. Mga kaibigan, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na world-class, good for 100 years, na libre. O, kita nyo, mga kababayan! Biruin nyo, no? Kung 9 years, mauupo yan. Ang natipid nila, 9 billion sa 9 na taon. Abay, ano mararating ng 9 billion, mga kababayan? Abay, kaya na nating magpatayo nun ng napakaraming proyekto. O, sa totoo lang, abay, 9 billion, napakaraming bahay na ang maitatayo ng lungsod ninyo. At napakaraming ospital at eskwelahan ang maipapatayo nun. Grabe, no? Kung ganito lang sana ang mga lingkod bayan. Dapat sana, mga kababayan, no? Dapat sana ganitong mapili nating politiko. Hindi yung mga mga namumuno lang, mga nambobola lang sa inyo. Ang napipili kasi natin, mga kababayan, yung mga mahuhusay magsalita at mangkuto. Diba? Ang daming mga magagaling mangkuto dyan. Huwag na nating ilayo. Si Digong na lang eh. Diba? Si Digong na lang, mga kababayan eh. Napakaraming nauto niyan eh. O nakita nyo, tanong ko sa inyo, sa tanang naging presidente yan, anong mga proyekto na gawa ni Digong? Bukod sa laway lang. Yung mga proyekto, puro laway lang. Gagawin natin to, gagawin natin yan. Magbibuild tayo. Putik na mga kababayan. Walang natapos eh. Meron mga naumpisahan. Tulad nung pabahay na proyekto niya, putik hindi matirahan. Walang kadisi-disente. Walang pinto, walang bintana, walang CR, walang tiles, walang bubong. Ano yan? Siyempre maraming kinita dyan. Papasok na dyan yung sinasabi ko sa inyo na yung mga porsyento. Ano nangyari? Kung 50-60% ang kinikback nung nakarang administrasyon dyan, hindi talaga matatapos yan. Yaan ang resulta ng pagiging gahaman ng inyong mga leader. Hindi natatapos kadalasan ang mga proyekto na para sana sa mamamayan. Diba? Tuloy. Napunta lang sa bulsa, kung makapatayo tayo ng magandang maayos. Nagsimula tayo dahil kailangan natin itong gawin. Pero Correct. sabi nga, ayusin na natin. Gandahan na natin. Kailangan maximize natin yung lupa, hindi yung tagpi-tagpi yung gawa. Yung sinasabi ko. Mga kababayan, kadalasan ng mga kalsada nyo, tagpi-tagpi eh. Minsan yung tagpi parang hams pa eh. Masabi lang na ang ginastos niyan 1 milyon eh. Pero mo tinagpian, yung tagpi mga kababayan parang hams na eh. Wala stick. Ano? Tuloy. Fortunately, sa Pilipinas, madalas pag may mga malalaking proyekto, anong unang naiisip ng mamamayan? Isa lang sa dalawa. Una, isipin ng tao, nako, yung proyekto na yan, sigurado substandard yan. Yan ang sinasabi ko, yung substandard. Laging gano'n na lang ng isip ng tao. Bakit kanyo? Dito lang sa MacArthur Highway, mga kababayan eh. MacArthur Highway, madalas kong daanan. Sa loob ng 1 taon, ilang beses ginigibayan eh. Yung kahabaan ng MacArthur Highway na yan. Samantalang yung mga looban dyan sa inyong mga lugar din, kita nyo, naaayos ba? Hindi naman. Ganun pa rin. Bako-bako pa rin eh. Stick na yan. Pag ako talaga naging mayor, nako! Stick na yan. Sa totoo lang. Pati pera ko, gagastusin ko para maging masaya lang yung mga kababayan ko eh. Sa totoo lang, lahat ng pera ko. Di baling maghirap ako, wala lang kayo masabi. Di ba? Ganun dapat. Lingkod bayan nga eh. Una ang bayan bago ang sarili. Di ba? Sir Mike, yung interview kay Drilon. Oo nga. Mamaya natin talakayan. Ang anong naiisip ng tao pag may proyekto ang pamahalaan, naku, magkano kaya kickback ng mga yan? Siyempre, ganun na lang lagi ang isip ng mga tao kasi, mga kababayan, ang isip ng mga tao, nandoon yung lagi na lang kinukurakot eh. Paano ba naman?
After 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, ginigiba na naman. Paano ba naman hindi isipin ng mga tao yan na pinagkakakitaan lahat ng proyekto dyan? Huwag kayong magmalinis dyan, kahit sino mga politiko dyan. Maliban na lang kay Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Kayo, yung mga politikong nasa ibaba, mula kapitan, wag na natin sisinuhin. Mula kapitan, hanggang congressman, hanggang senador, yung mga proyekto nyo. Putik, magkano kinikita nyo dyan? Kaya nga kayo, lahat na lang gagawin ninyo. Ultimo mga kababayan, kapag ka-eleksyon, yung mga hindi nyo nakikita, mga kababayan, nakikita nyo at sinasabing bigla, dating walang pakialam, ngayon sinasabi, mahal kong bayan! Putik na yan! Bigla-bigla na lang! Biglang mahal agad yung bayan? Tapos naman kayo nagpauto. Ano nangyari? Yung dating sumisigaw na mahal daw niyang bayan, naku, mga kababayan, yung pera nyo dyan, dinala na sa ibang bayan. Tama, mali? Tama? Kasi nga naman, kapag ka dito sa Pilipinas, pinag-dideposito yan, madaling makita. Ang nangyari mga kababayan, yung pera natin, dinala pa sa ibang bayan, ibang bansa. Di ibang bansa pa nakinabang? Lastik na buhay to. Paano tayo aasenso? Humanap tayo ng tulad ni Mayor Vico Soto, na best friend ni Trillanes. Bukod sa gwapo, ganon. Grabe. Di ba mga kabayan? Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa naman nagla-like dyan, baka mamaya ma-report na tayo niyan. Alam nyo mga kababayan, kapag higit yung nagla-like kaysa nagre-report ng mga live, tandaan nyo mga kababayan, tandaan nyo, hindi uubra na mawala tayo bigla rito. Isa pa naman ako ngayon, siya pinanggigigilan ng kabilang kampo. Minsan yung mga kakampi pa natin, Rosemary Kagawa, na iba. Nagre-report din sila. Ay, nako mga kababayan. Yun ang masakit mga kababayan. Biruin mo yung alam mo kakampi mo, yung pa yung nagre-report sa'yo. Yung mga bitter ba? Yung bang hindi makamove on dahil minahal tayo ng mga tao. Nire-reklamo, biglang tinanggap tayo ng tao, minahal tayo ng tao. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba kung naglilingkod ako sa inyo ng totoo? Nagbabalita ako sa inyo ng totoo? At naaaliw kayo? Diba? Diba, Dayang? Dito na lang, dito si Dayang. Si Laila Collins, baka naman. Magdadalawang oras na ako rito at kanina ka pa riyan. Diba? Buti na lang si Mark Ramos, hindi nagre-report yan. Oo. Si Mark Ramos yan, laging nakalike yan. Diba? Dapat ganito, mga katulad nating gwapo, binoboto. Huwag yung mga Diba? Huwag yung mga Tuloy. Totoo po yan. Kahit saan ka sa Pilipinas pumunta, whether rightly or wrongly, yan ang naiisip ng tao. Tayo po, sa lungsod ng Pasig. We have a once-in-a-lifetime opportunity. Nako. Ipapakita po natin sa tao. Ipapakita natin sa bawat Pasigenyo. Hindi lang sa Pasigenyo nakikita yan, Mayor. Nakikita naming lahat yan. Nakikita na sambayang Pilipino. Kaya tinutulungan na namin kayo na ibalita yung ginagawa nyo sa inyong bayan dyan sa Pasig. Mapalad ang mga taga-Pasig. Opo, mapalad ang mga taga-Pasig sapagkat nagkaroon sila ng isang mabuting mayor na totoong lingkod bayan, na inuuna ang bayan bago ang sarili. Ito ang totoo, mga kababayan. Mga kababayan, hindi ko pa nakakadao pang palad to. Baka naman sa mga nakakaalam. At nakakakilala dyan. Sabihin nyo, number 1 fan na ako neto. At isa pa, yung best friend niya, si Trillanes. Diyos ko! Eto na. Sa totoo lang noon, nalinlang din ako. Very, very light naman. Dahil hindi naman ako maka-Duterte, alam ng marami dyan. Noon pa man, ayaw ko na, sa bangas lang ng mukha ni Digong Hindi mo na pagtitiwalaan
Diba? Oh, kaya lang, nanalo. Oh, suportahan pa rin. Hayaan na lang natin mamuno. Huwag na tayo maging kritiko. Matatapos din naman ang termino. Diba? Dapat ganun ang mamayani sa mga bobong mga kritiko ni Pangulong Bongbong. Matatapos din naman ang pagiging presidente. 3 taon na lang. Bay, maghintay na kayo! Bago pa kayong ngawa ng ngawat manira na hindi naman nakakatulong sa ating bansa. Diba? Kaya hanapin ninyo, ulitin ko lang, bago natin to tapusin. Hanapin ninyo, mga kababayan, ang mga tao talagang magmamalasakit sa inyo. Hanapin po ninyo. Opo, ha? Hanapin ninyo yung totoo. Yung totoo, hindi lang yung pakitang tao. Marami dyan, mga kababayan, pakitang tao tulad ng ginawa nila Duterte. Nagpapila ng mahaba. Yun ho ay pakitang tao. Diba? Oh. Bawat Pilipino na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Talaga naman. Posible talaga yan kung gugustuhin. Tandaan nyo, kapag gusto, maraming paraan. Pag gusto nyo, maraming paraan. Pero kapag ayaw ninyo, napakaraming dahilan. Ang gagawin na lang, manlilin lang. Diba? Manlilin lang na lang. Ang gagawin nila, magpipintura ng mga pader para naman madaling makita, kunyari, proyekto na yan. Uy, may nagbago. Mga kababayan, saan? Sa Caloocan. Ano nangyari? Mga kababayan, pininturahan ng mga pader dyan. Totoo naman, pag nakita nyo, oo nga, no? Nakulayan. Pero mga kababayan, yaan mga kababayan isa yan sa pandaraya, sa paningin, sa mga mata natin. Para maitago ang dapat na proyekto para sa bayan. Ano naman ang malaking ambag ng serbisyo pagdating sa pagpipintura ng mga pader dyan? Hindi po ba? Hindi ba dapat ang ingay! Ang ingay ng bago kong aso. Meron akong bagong ampon. Oo, maingay. Diba, mga kababayan? Yun po yun Kaya, isipin ninyo, kung gusto nyo talagang may mabago sa mga lugar ninyo, abay baguhin nyo na mumuno. Baguhin nyo! Hindi nila mabago yung lugar ninyo. Malamang ang problema yung namumuno sa inyo. Diba? Ganon. Piruin ninyo, nalilin lang tayo. Tulad dyan sa Caloocan, nalilin lang tayo sa mga nakikita lang natin pintura sa pader. Yung ba malaking ambag para sa serbisyo sa ating mga mamamayan? Hindi ho. Dapat ang tinututukan ay yung ospital na walang doktor. Yung libingan na hindi malibingan. Ganon, mga kababayan. Yung kalsada na nasisira ang mga sasakyan sa madalas na pagdaan dyan. Diba? Yung mga eskwelahan na kulang-kulang ang mga upuan, kulang-kulang ang kwarto, yung iba, nandoon lang sa silong ng, sa silong ng, ano ba yun? Ng gumamela. Umbrella tree, mga kababayan. Hindi na nakapag-focus ang mga kabataan na mag-aral. Bakit? Yung bunga ng umbrella tree, pinupokpok para kainin nila Diba? Pero kung nasa room yan, mga kababayan, maayos, tahimik, walang distraction, mga kababayan, ay makakapag-aral na maayos. Yan po yun. Ngayon, balikan natin. Alam nyo naman, tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag maayos ang ginagawa, anong ginagawa ng mga kalaban? Sinisiraan. Diba? Sinisiraan. Eto na. Paano? Parang ganito yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, maayos ang ginagawa, pero hindi tumitigil yung mga kalaban paninira. Ganon din kay Vico Soto. At ganon din sa akin. Diba? Maraming naninira sa atin. Kung ano-ano sinasabi. Bakit? Hindi nila kaya kasing buwagin. Ganon dapat. Ganito lang sa mga kababayan natin.
yung mga inggit ninyo sa isang tao, dapat maging inspirasyon nyo. Tulad ko, ang inspirasyon ko, yung mga katulad nating vlogger, nakikita naman natin, maayos, at talaga namang umaangat. Inspirasyon dapat dun, hindi inggit ang mamayani. Kaso, kaya hindi kayo umaangat eh. Kaya hindi kayo gusto ng tao eh. Kaya hindi kayo pinapanood eh. Bakit? Inggit, inggit, inggit yung pinamamayani nyo sa puso nyo. Diba? Laila Colleen? Tama! Please support Trillanes for mayor daw. Dapat lang. Napanood mo ba yung survey kanina? Balikan mo dahil late ka na. Dahil yung survey kanina, nako, 4 na beses na doble ang lamang ni Trillanes sa Kalye survey. Oh, di ba mga kababayan? Ganun lang yon. You know, bro, ano? Ha? Oh. So ngayon, dahil sa ganyan na maayos, limpyo yung ginagawa ng isang leader, sinisiraan. Ihahalin tulad ko kay Pangulong Bongbong Marcos Ulito. Di ba? Kaya nga ako, hindi ako naiinggit kay Mark Ramos. Pagpas siya mga yan, hinahangaan ko. Bakit kanyo? Kasi sipag, sinisipagan para umangat. Ginagalingan para umangat. Dapat ganun, huwag kayong mainggit sa tao. Hindi porke gwapo kami, maiinggit kayo. Hindi porke pangit kayo, karapatan nyo nang mainggit sa mga gwapo. Our beloved Boss Mike Cervera.